Good morning, church! Blessed Sunday to everyone. Hayaan niyo po na sa umaga po na to ay minsan pa makarating sa inyong mga tahanan, sa inyong mga kwarto, ang pagpapalang dulot ng salita ng ating pong Panginoon. Sapagkat alam ko po na sa bawat linggong nagdaan at ngayon nag-extend na naman ang quarantine po natin, naniniwala po ako na hindi ako nag-iisa sa lugar po na to. Ang bawat pamilya, mga kapatiran, ay nandyan sa bawat tahanan po at kasama ang buong pamilya upang samahan po ako sa ating pangangaral ng salita ng ating Diyos. Tunay po mga kapatid, lagi tayong may dahilan upang purihin siya, upang pasalamatan siya, katulad ng inabit po natin na yun, unstoppable love. Ang Panginoon po natin, laging grabe kung magmahal sa atin. Yung po ang dahilan kung bakit bawat umaga, kahit po pandemic na ganito, nagigising po tayo ng malakas, malusog. We always have reason to give Him praise. Salamat po sa Panginoon. Hayaan niyo po, sa umaga po na to, simulan na natin ang pagbabahagi ng salita po ng Diyos. Pwede po pong samahan niyo ako sandali sa maiksing pananalangin. Panginoon, marami pong salamat sapagkat sa araw po na to, alam ko, kasama ka namin. Bagamat kami magkakahiwalay ng lugar, alam ko, Panginoon, narito ka pa rin sa amin, sinasamahan mo kami. Pagpalain mo po ang salita mo at maging kalakasan, hamon sa bawat sa amin. Kung aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Hayaan niyo po sa umaga na to ay magbahagi ako ng isang kwento mula po sa buhay ng isang propeta sa Lumang Tipan. At ito po yung makukuha natin mula po sa Unang Hari, Kapitulo 17, at ipagpapatuloy po natin to sa mga sunod-sunod pa nitong mga talata. Medyo mahaba pang ating babasahin. This is a lengthy reading, pero hayaan niyo po na sundan natin ang kwento nito pong propeta po na to. Sabi po dito, sa verse 1, si Elias ay isang propetang taga-Tisbe sa Gilead. Sinabi niya kay Ahab, saksi si Yahweh, ang buhay na Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran. Hindi uulan, ni hindi magkakahamog sa mga darating na taon hanggat hindi ko sinasabi. Pagkatapos, sinabi ni Yahweh kay Elias, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng karit sa silangan ng Jordan. Maiinom mo ang tubig sa batis at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. At sinunod nga ni Elias ang sinabi ni Yahweh, lumakad siya at nanirahan sa may batis ng karit sa silangan ng Jordan. Umaga't hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain at sa batis naman siya umiinom. Ngunit dumating ang panahon na natuyo na rin ang batis. Kahit sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang byuda na magpapakain sa iyo roon. Pumunta nga siya roon at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang byuda na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maaari po bang makiinom? Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig. Nang pahabol niyang sabihin, kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kapirasong tinapay. Sumagot ang babae, saksi si Yahweh ang inyong buhay na Diyos. Meron pa kaming kaunting harina at ilang patak na langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin iyon at makakain man lang kami ng anak ko bago kami mamatay. Sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala. Pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi, ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggat hindi sumasapit ang takdang araw na papatakin na ni Yahweh ang ulan. Verse 15, ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias at nang mag-ina sa loob ng maraming araw. Hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sisidlan.
tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Purihin po ang Panginoon sa mga salitang ating binasa, sapagkat ito po ay mapagkukunan talaga natin ng isang hamon na naman para po tayong magpatuloy na naglilingkod sa ating Panginoon sa ganito pong pagkakataon. Katulad po ngayon, krisis, may pandemic po. O kahit po sabihin natin hindi pa pandemic, maaaring dumadaan tayo ngayon, personal nating pamumuhay, meron tayong mga pinagdadaanang problema, pagsubok, at minsan hindi lang talaga katulad ng normal at mga usual o ordinaryong pagsubok, kundi matitinding pinagdadaanan ang ating mga buhay sa panahon po na to. So hayaan niyo po na sa pamamagitan po ng kwentong ito sa buhay ng isang lingkod ng Diyos, ay makita natin kung paano ang Diyos gumagawa sa sino mang taong nagtitiwala po sa ating Panginoon. So simulan po natin. Ito pong panahon po na to ng propeta Elias o Prophet Elijah ay isang panahon na kung saan magkakaroon o nagkaroon na nga po ng isang matinding tagutom. Okay? Ito po isang matinding tagutom sapagkat sabi nga po sa unang hari 18 verse 2, at nagpunta nga si Elias kay Ahab sa hari. Napakatindi noon ng tagutom, sabi po dito. O sa English, now the famine was severe. Matindi po ito. At itong tindi po na to ay ang sabi po ng salita ng Diyos, 3 taong hindi uulan. Actually, sa Santiago, makikita natin na ito po ay 3 years and 6 months na nagkaroon po ng matinding tagtuyo ay nagdulot ng napakahirap na pamumuhay ng mga Israelita. Sabi po sa 1 King chapter 17 verse 1, si Elias ay isang propetang taga-Tisbe. Sinabi niya kay Ahab, saksi si Yahweh, ang buhay na Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran, hindi uulan, ni hindi magkakahamog sa mga darating na taon, hanggat hindi ko sinasabi. This famine was so severe. Sabi po dito, yung pong tagtuyot na darating, yung drought po na darating sa kanila, sobrang tindi na, sabi po dyan, 3 years, higit pa, na hindi po uulan, ni hindi po magkakaroon ng hamog, di ba? Hindi magkakahamog man lang sa mga halaman sa panahon po na to. So, isipin po natin yung matinding, mahaba, extended pong tag-init po na to, walang ulan, walang hamog. Ibig pong sabihin yan, mamamatay ang mga halaman, mamamatay ang mga puno na pinagkukunan ng kanilang pagkain, mamamatay karamihan po ng mga hayop na pinagmumulan din ng kanilang pong kabuhayan. Matutuyo ang mga ilog at ang mga balon na magiging daan po upang mas maging matindi po talaga ang pamumuhay ng mga tao. Sa katunayan, hindi lang po itong panahon po na to, may mga sumunod pang famine na ang mga tao po, sabi po ng salita ng Diyos, ang mga sariling ina ay kinakain po ang sariling anak sa tindi ng gutom na pinagdaraanan ng mga tao. So, ito pong panahon po na to, makikita natin na talagang ang buhay ay sobrang hirap. Actually po, sa panahon po natin na may pandemic, pwede po natin sabihin na affected din tayo, nahihirapan din tayo, may problema din po tayo, lalo na po yung mga kapatid natin o kababayan natin na sabihin natin below po ang below poverty line ang pamumuhay, at talagang mas ramdam po nila, o kahit po tayo mga mananampalataya, marami po sa atin, ramdam po natin ang nangyayari sa ating kapaligiran. Matinding paghihirap o kaya matinding maaaring pangangailangan ng ating mga pamilya, lalo na po ngayon na na-extend ang problema po natin ng quarantine po na to. So, naalala ko lang po habang inihanda ko po itong mensahe po na to, ito pong gutom na nararamdaman po natin, kung gutom man, mild pa po ito mga kapatid. Sapagkat even right now, may iba pong mga panig ng mundo na hindi po katulad lang ng ang ating nararamdaman. Kung ikukumpara po ang ating pamumuhay, ay masasabi pong napakayaman po natin. Kung ikukumpara tayo sa ibang bansa na grabe po ang kahirapang dinadaanan. For example po, nakita ko po ito sa YouTube, bigay ng aking pamangkin, na mayroon pong lugar sa Africa na sa sobrang hirap, ang kinakain na po nila yung tinatawag pong mud cookies. Yung pong mga cookies o tinapay na pinatuyo na gawa po sa putik. Sa sobrang kahirapan ng mga tao po noon,
kumakain na po sila, ang mga bata, kahit matatanda, kumakain po sila ng cookies gawa sa putik. So, sobrang hirap ng buhay na nangyayari pong daanan ito. So, palagi ko po, hindi din mahirap isipin na sa panahon po ni Prophet Elijah ay maaaring sobrang hirap din ang dinadaanan ng mga tao. Hindi ito pangkaraniwang taggutom. Pero makikita po natin ngayon dito, ang buhay ng tao, kahit po sa ating panahon, when bad things or crisis happen, sometimes to be affected is inevitable. Minsan po talaga, hindi po maiwasan na nadadaanan din tayo ng problema, na napapasama din po tayo, na naaapektuhan po tayo. Katulad po ng pandemic, nagsara ang mga bansa, kasama po tayo. Nagsara po ang mga businesses, kasama po tayo. Kasama tayo sa mga naapektuhan ng trabaho, kasama tayo sa dapat magstay sa bahay, kasama tayo sa walang magagawa, affected din po tayo. Well, at least physically, for the Christians, at least physically, affected po tayo sa physical limitations at restrictions. Pero tandaan niyo po, but as children of God, the most effect na pwede pong mangyari sa atin ay yung tinatawag natin na pong physical limitations lang. Yung ating mga spirito, yung ating kaisipan, yung ating puso, yung ating pananampalataya, yung ating paglilingkod sa Diyos, yung ating pagkakilala sa Panginoon. Hindi po ito dapat kasama sa nalilimitahan ng krisis na dumarating sa ating buhay. Malaya po tayong mga mananampalataya. Hindi po tayo katulad ng marami na may problema, affected buong buhay nila, apektado buong pagkatao nila, dala-dala lahat ng pamumuhay nila. Di po, bilang mga mananampalataya, pwede po tayong mabuhay. Of course, physically, stay din tayo sa bahay. Physically, hindi tayo pwedeng magtrabaho at susunod tayo sa batas. Pero kapatid, hanggat maaari, dapat bilang mananampalataya, hanggang doon lang po tayo. Gusto ko pong ituro sa atin, in times of crisis, our faith will be tested. Talaga pong pagdating po ng krisis sa buhay, ito man pong nangyayari sa panahon po natin o personal nating pamumuhay na may mga pinagdaraanan po tayo, your faith, my faith will be tested. Talaga pong dumarang po tayo dyan para makita po sa atin talaga kung ano tayong maglilingkod at magpapatuloy sa ating pong Panginoon. Gusto ko ibigay ang topic po natin sa umaga po na to, how to trust God as our refuge in difficult times. Paano ba natin pagtitiwalaan ng ating Panginoon bilang ating pong muog, no? Bilang ating muog talaga. Sa panahon po na to na mahirap talaga. May problema, may pagsubok. Ulitin ko po, COVID-19 man o hindi, may pinagdaraanan po tayo. How to trust Him? And how to look at Him as He is our refuge. Siya pa rin po ang ating buong muog na tanggulan. Actually, ang ibig sabihin daw po ng refuge, sinanang po sandali A refuge is a place that provides shelter or protection. Something to which one has recourse in difficulty. Para po bang dahil po sa mga pagsubok, problema, isang lugar o isang taong na pwede po natin siyang takbuhan para po sa shelter, para sa protection, para sa safety po natin. That is our refuge. So, how to trust God as your refuge sa panahon po na to na tayo po'y dumadaan sa iba't ibang pagkakataon ng ating pong mga buhay. Well, gusto po agad pumunta sa ating punto. Obey. Kailangan po nating sumunod pa rin sa ating Panginoon, sa ating pong mga pamumuhay, ano man po ang ating pinagdaraanan. Nung tayo po'y maayos ang pamumuhay, wala pong limitasyon, walang restrictions, we obey God. Kung tayo po ngayon ay nandito sa panahon na medyo hirap po tayo, affected po tayo, we still need and must obey God. Sa pamamagitan po nito ay naipapakita po natin kung paano po talaga tayo susunod o mananampalataya sa Panginoon. Tingnan po natin ang buhay po ng propeta. So he went and did according to Yahweh's word. Kung ano po yung mga inutos, no? Mamaya pag-aaralan natin yun. So he went and did according to
to Yahweh's word. Sinunod po niya kung anong sinabi sa kanya ng ating Panginoon. Sa 1 Kings chapter 17, sabi po dito sa verse 10, so he arose and went to Zarephath. Ito pong mga pagkakataon po na to at marami pa sa buhay po ng lingkod ng Diyos, maraming sinasabi sa kanyang Panginoon. Pero makikita natin, lagi po siyang handang sumunod sa ating pong Panginoon. Elijah was a man who walked in total obedience. Siya po yung tao talaga na sumusunod, matindi po, ganap na pagsunod sa ating Panginoon. He was willing to obey God even in difficult situations. Lahat po ng mga pagkakataon ay na siya po ay inuutusan ng Panginoon, siya'y sumusunod sa Diyos. Siya'y gumaganap sa kung ano man po ang pinapagawa sa kanya ng ating pong Panginoon. So this man, kung paano niyang pinakita talaga yung pagtitiwala sa Diyos, ay sa pamamagitan ng kanyang pagsunod sa ating Diyos na buhay. Sa kabila po ng mga pinagdadaanan nila sa panahon po na yon, itong Elijah po na to, propeta po ng Diyos, lagi pong laan siya para sumunod sa Diyos sa lahat po ng pinag-uutos po sa kanya. Well, ang ating po kasing pagsunod ay nakabase sa ating pong pananampalataya. Parang ganito lang po yan. Kung tayo may pananampalataya sa Diyos, of course, sabi po sa Hebrews chapter 11 verse 6, without faith, it is impossible to please God. So, we need our faith. Kailangan po natin talaga yung pananampalataya sa ating Panginoon sapagkat sabi niya, it is impossible to please Him without faith. Pero pagkatapos po yung sinasabi nating faith, sapagkat marami po sa atin na nagsasabi, nagtitiwala ako sa Diyos, nananampalataya ako sa Diyos, pero ang pananampalataya po na yon ang magtutulak sa iyo para magtiwala. Faith and then trust. Because anyone who approaches Him must believe. Okay? Yung faith po na yon, ang kadugtong talaga po dyan, yung trust. Sapagkat you trust God because you believe in Him. You have faith in God. Pagkatapos sabi po dito, because anyone who approaches Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. So when we have faith in God, ang kadugtong po talaga niyan, ang magtiwala sa Panginoon. Pero pagkatapos mo magtiwala sa Panginoon, paano ba natin ito napapakita? And that is when we obey God. Sa pamamagitan po ng ating pagtitiwala sa Diyos, sabi natin, how to trust God. Paano nga ba talaga tayo magtitiwala sa ating Panginoon? We can show Him that we trust Him when we obey God. Pag tayo po sumusunod sa ating Panginoon, may papakita natin po talaga yung ating pagtitiwala na nakabase naman sa ating pananampalataya. Nananampalataya tayo, therefore magtitiwala tayo. At kung nagtitiwala tayo, sapagkat ang Diyos natin ay mabuti, ang kasunod po nito, tayo susunod sa ating pong Panginoon. So Elijah, he obeyed God even if it is not convenient. Sa buhay po ni Prophet Elijah, kahit po sa panahon na hindi po konbinyente, hindi maalwan, no? Hindi maganda, hindi madali na sumunod sa Diyos, siya po'y sumusunod sa Panginoon sa anumang sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang buhay. At dahil po sa kanyang pagsunod, for example po, no, hindi convenient. Si Prophet Elijah ay hindi po bata. Siya po'y may edad na, no? Siya po'y senior citizen at hindi madali sa kanya ang pagkilos, pagpunta sa iba't ibang mga lugar. Pero he obeyed God, even if it is not convenient. Pero sa ating po, sa buhay po na to, madalas kasi sumusunod lang po tayo sa Panginoon pag madali, pag kaya, pag maalwan, pag pwede natin talagang gawin. Pag medyo may inconveniences na at magiging uncomfortable tayo sa pagsunod sa Diyos, doon na po natetest talaga kung sino talaga yung may faith at nagtitiwala, dahil doon susunod po sa ating Panginoon. So pati na po natin, yung obedience po nito ni Elijah ay nagdulot sa kanya ng napakaraming pagpapala. Ulitin ko po, even when it is inconvenient, he chose to obey God. At sa kanya pong pagsunod sa Panginoon, dahil po noon makikita sa buhay niya ang sunod-sunod na mga pagpapala sa kanyang buhay na naging daan kasi
yung kanyang ginagawang pagsunod sa ating Panginoon. So ulitin ko po, sa panahon po na to na nag-iisip tayo, pandemic, may problema, ang COVID, hindi natin nakikita, ano kaya kung ako'y maapektuhan, o kaya yung taghirap, yung gutom, paano kung magtagal pa po ito, dagdag pa nga po yung sinasabi ko palagi, yung pansarili nating buhay, mag-asawang may problema, magulang na problema sa mga anak, may sakit, karamdaman, na parang nag-iisip ka, posible pa ba talagang may mangyari sa buhay po na to? Gusto kong sabihin sa basa po sa atin, sa buhay po ni Elijah, sunod-sunod ang mga pagpapala. Mamaya makikita po natin dahil siya po'y marunong sumunod sa Panginoon. Sabi natin, how to trust God as our refuge. Paano ba natin talaga siya pagtitiwalaan? Bilang siya yung ating tanggulan, siya yung ating muog na matatakbuhan sa ganito pong panahon ng krisis sa buhay po natin. Well, Elijah obeyed. Tingnan po natin yung unang pagpapala sa kanya. Dahil sa kanyang pagsunod, mayroon pong supernatural provision. Yes, dahil sa kanyang pagsunod, mayroon pong supernatural provision. Sabi po ng Panginoon sa kanya, pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Elias, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng Karit, sa silangan ng Jordan. Maiinom mo ang tubig sa batis, at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Verse 5, sinunod nga ni Elias ang sinabi ni Yahweh. Lumakad siya at nanira sa may batis ng Karit sa silangan ng Jordan. Verse 6, umaga't hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain at sa batis naman siya umiinom. Mga kapatid, this is a supernatural provision. Ulitin ko po, bakit po? Sinunod ni Elias. Sinunod ni Elias ang Diyos. Pag sinusunod ng tao ang Panginoon, tandaan niyo po, yung provision po sa buhay natin, pwede nating maranas. Well, balikan po natin ang pangyayari sa buhay po niya. Dahil sumunod siya sa ating Panginoon, ano po sabi ng salita ng Diyos? Verse 6, umaga't hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain, tapos sa batis naman siya umiinom. Mga kapatid, raven, ang mga uwak po, no? Isa po yan sa pinakamatatakaw na ibon talaga. Whether it's dead meat, dead animals, lalantakan po talaga niyan. Mga buhay, lalantakan yan. Gulay, prutas, lahat po, insekto, kakainin po niyan. Nakarating po ako, nagpastor po ako sa isang isla, probinsya ng Alabat. Doon nakita ko na pag nakatalilis lang ng konti ang may bahay, pinapasok ng ibon kahit yung po yung mga kusina ng mga kapatiran. Inuubos ang pagkain na pwede nilang makuha. Yung inaakala nilang hinog ng saging, pag pinunta nila, ubos dahil po sa mga uwak na ito na matatakaw. Pero tingnan niyo po sa kabila po ng katangian ng mga ibon po na to, dahil sa pagsunod ni Elijah sa ating Panginoon, nakakatuwang isipin, supernatural. Bakit po? Itong mga ibon na to ang nagdadala ng pagkain, hindi po sang ibon, ang mga uwak ang nagdadala sa kanya ng pagkain. Sabi po dyan, umaga't hapon. Sa panahon po na nagugutom ang mga tao, sa panahon po, matinding taghirap ang nangyayari. O hindi siguro maling sabihin, marami nang nalilipasan ng gutom sa maghapon. Marami ng mga taong hindi na kumakain ng normal. And yet, the servant of God, araw-araw, umaga't hapon, kumakain po siya. At ang nakakatuwa, isang langkay na mga ibong matatakaw. Siguro po habang dala-dala nila pagkain na yun, ang bango-bango ng pagkain. Inisipin niyo po ba yun? Paano naturuan ng mga ibon na to na huwag kainin ang pagkain sa panahon ng taghirap? Hindi nga po taghirap, ang tatakaw nito eh. Sa panahon pa ng taghirap, hindi nila kainin ang mga pagkain dala-dala po nila. And yet, without missing every day, kahit isang beses po, every day, umaga't hapon, kumakain ang lingkod ng Diyos sapagkat may mga ibon, isang langkay, mga uwak ang nagdadala ng kanyang pagkain. Mga kapatid, tinan niyo po may Grab food delivery si Prophet Elijah every day. Shawarma galing po sa mga ibon pa, kapatid. Salamat sa Diyos. At sabi po dito, may mineral water pa, mga magulang at kapatid. Tagtuyo, may mineral water pang iniinom ang lingkod po ng Diyos. Every day, there is a supernatural provision
for the servant of God, sa anak ng Diyos. Tatandaan niyo po mga magulang at kapatid, kung tayo po ay talagang sumusunod sa ating Panginoon, katulad sabi niyan, sinunod nga ni Elias at pagkatapos pinagpala siya ng ating Panginoon. Pero ito po, ang kasunod po nito, verse 7, ngunit dumating ang panahon na natuyo na rin ang batis. Kaya't sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta. Bago po ipagpatuloy, no? Dumating ang panahon na tuyo na rin ang batis. Gusto ko sabihin sa bawat sa puso atin na minsan, yung mismong source ng blessing o avenues ng blessing, minsan pinuputol po talaga ng ating Panginoon. Bakit po kaya? May mga tendency po kasi sa ating mga buhay na pag tayo po may naaasahan ng tao, may naaasahan na tayong trabaho, may naaasahan na tayong naitabi, naapektuhan po ang pagtitiwala natin sa Panginoon. We tend to focus our faith on these things. Nakatingin po tayo sa kung mayroon tayo, kung anong mayroon tayo, kung sino ang mayroon tayo, na hindi nagpapabaya sa atin, na lagi natin naasahan. At naniniwala po ako na ang gusto ng Diyos, hindi po tayo makafocus sa bagay, hindi tayo nakafocus sa material, hindi tayo nakafocus sa pera, hindi tayo naninindigan o nagtitiwala lang sa tao. Ang gusto ng ating Panginoon na makita niya ang lahat ng ito'y daanan lang ng pagpapala, pero ang pinagmumulan pa rin ang ating Diyos. Kaya minsan po talaga may nagsasarang pinto, may nagsasarang oportunidad, mayroon talagang natatapos talagang daloy ng blessing, sapagkat ang gusto ng Panginoon sa atin, wag po tayong magkamali na tumingin sa mga bagay na to, alisin natin ang tingin natin sa Kanya. So pagkatapos po nito, natuyo na rin ang batis, kaya sinabi sa Kanya ng Panginoon, umalis ka na rito, pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang byuda na magpapakain sa iyo ron. Okay? Sa lahat pa po ng magpapakain, byuda pa, walang masasandigan, walang taong tumutulong. Sabi po dito, may inutusan akong isang byuda na magpapakain sa iyo ron. Pumunta nga siya roon. Ulit, obedience. Pumunta nga siya roon. Lagi po niyang sinusunod ang ating Diyos. At tingnan po natin ang kasunod. Pumunta nga siya roon at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang byuda na bumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maaari po bang makiinom? Kumbaga, patay mali siya pa po siya, no? At aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig, nang pahabol niyang sabihin, kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kapirasong tinapay. Sumagot ang babae, saksi si Yahweh ang inyong buhay na Diyos. Wala po kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at ilang patak ng langis. Sa katunayan, namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin at makakain kami ng aking anak bago man lang kami mamatay. So tingnan po natin yung pagiging desperadong kalagayan po ng babae po na to. Last meal. Sabi niya, ang tingin niya sa kanyang hawak-hawak, last meal. Huling kain at mamamatay na kami. Pero tingnan niyo po, sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala. Pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi, ngunit ipagluto mo muna ako ng maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sinabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan, hanggat hindi sumasapit ang takdang araw na papatakin na ni Yahweh ang ulan. So ito promise po ng likod ng Diyos sa babae po na to. Gawin mo gusto mo, pero pagluto mo ako sapagkat itong pangako ng Diyos, hindi ka mauubusan ng harina, hindi ka matutuyuan ng langis, hanggat hindi dumarating ang takdang araw na papapatakin ng Panginoon ang ulan. So ito po ang pangako ng Diyos sa kanya. Verse 15, ito pong halaga. Ginawa nga, obedience. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias at nang mag-ina sa loob ng maraming araw. Actually, yung maraming araw po na to ay taon. Hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sidlan
tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Mga magulang at kapatid, ito po sabi po dito, tulad ng sinabi ni Elias. Yung sinabi ng Diyos na pangako, gagawin po talaga ng Diyos eh. Ang pangako ng ating Panginoon, naniniwala po ako, laging tapat ang ating Diyos. Laging makapangyarihan siya, wala tayong problema po doon. Pero sa katapatan, minsan tayo po ay nag-aalala. Tandaan niyo po, ang taong sumusunod sa Diyos, lalo mong mararanasan ang katapatan ng ating pong Panginoon. Tingnan po natin ang nangyayari po na to. Ang sabi po dito, hanggat hindi pumapatak ulit ang ulan, 3 years po ito. Hanggat hindi ulit pumapatak ang ulan, ang sabi po ng pangako ng ating Panginoon, hindi ka mauubusan ng harina, hindi ka matutuyuan ng langis. Kapatid, sa panahon po na ang mga tao nahihirapan, sa panahon po na nagugutom ang mga tao, mayroon pong isang byuda na wala naman talagang pwedeng sandigan. Mayroon isang byuda na wala naman pwedeng magtanggol sa kanya. Pero dahil sa kanyang pagsunod sa Panginoon po natin sa pamagitan ng lingkod ng Diyos, nakita po niya ang supernatural blessing. Isipin po natin yon, sa panahon na very rare na lang ang taong kumakain siguro ng maayos sa maghapon, pero ang sabi ng salita ng Diyos, hindi nauubusan ang byuda, ang anak, ang lingkod po ng Diyos. Bakit po? Sapagkat sa kanilang pagsunod. Well, ang pagtitiwala po sa Panginoon, how to trust God? Ang pagtitiwala sa Panginoon ay napapakita po natin sa pamamagitan ng pagsunod natin sa Kanya. Kahit po sa mga panahon na inconvenient para po sa atin o mahirap para po sa atin. Pero doon naman po natin nakikita ang kilos ng Diyos. Totoo pa lang refuge ang Diyos natin. Totoo pa lang siya yung Diyos o isang persona, isang personang matatakbuhan at magiging saklolo sa ating buhay at mararanasan natin talaga ang pag-iingat at pagtugon ng Diyos sa ating buhay. Bakit po? Sapagkat marunong tayong sumunod sa ating pong Panginoon sa buhay po na to. He obeyed God. He was willing to obey God. Para po sa kanya, ulitin ko, ang matanda po na to, hindi po madali sa kanya, ang propeta, na maglakbay mula po sa Tisbe, papunta po sa Batis, malayo-layo, at mula po doon, papunta naman sa Sarepta, dulo naman po ito, papuntang Lebanon. Okay, ito po ay boundary ng Canaan. At makikita po natin dito, sa panahon na hirap siya, tagtuyo, tag-init, matindi, pero laging sumusunod na naging daan upang hindi maputol ang pagpapala, ang pagtugon ng Diyos sa ating mga buhay. Mga magulang at kapatid, tandaan niyo po ito, kahit pa magkaroon ng taggutom sa panahon po natin, in Jesus' name po ulit, huwag mong mangyari sa atin. Pero kung sakasakali pong darating ang mga kalamidad, ang mga kagutuman, ang kahirapan, magsasara ang mga trabaho, ang negosyo, matatapos ang mga ito. Yung ba parang kahit anong gawin mo, nahihirapan ka, pero naniniwala po ako, ang susi pa rin ng lahat ng ito, walang iba kundi ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung kaya't kung lagi po tayong matututong sumunod sa Kanya, alam po ng Panginoon kung saan ka dadalhin. Papunta ka ba sa Batis na may mga uwak na magdadala sa iyo? Alam ng ating pong Panginoon, you only need to obey. Papunta ka ba ulit sa ibang lugar upang doon ulit pagpalain ng Diyos? You need to obey sapagkat alam ng Diyos ang lahat ng pangangailangan mo ay kayang-kaya niyang tugunin. Alam niyo po, naniniwala po ako sa buhay na to na naglalakbay po tayo na hindi natin alam yung kasunod, yung bukas, yung susunod, hindi natin alam. Mayroon pong Diyos na nakakaalam ng lahat ng lalakbay natin sa mundo po na to. Bawat linggo, buwan at mga taon. At along the way, naglagay na po siya dyan ng mga abang sa mga kantong pupuntahan natin sa direksyong lalakaran po natin, naglagay na ang Diyos dyan ng mga abang, pagpapala para po sa atin, na kung matututo lang po tayong sumunod sa ating Panginoon, darat na natin ang pagpapala ng Diyos. Inutusan tayo ng Diyos, dumating tayo doon, makikita natin ang pagpapala ng Diyos. Sa tuwing sumusunod tayo sa Diyos, yung mga nakaabang pong pagpapala po na yan, kung marunong lang tayong sumunod sa Kanya, makikita natin at mararanasan po natin. Salamat sa Diyos, sa panahon po ng kagutuman, ang propeta ng Diyos kumakain araw-araw. Ang byuda at ang kanyang anak, nasabi niya kanina, last meal ko na lang to. Pero because of her obedience to God, what she thought to be her last meal has become a 2 to 3 years of supernatural
provision. Wow! Salamat sa Diyos sapagkat akala niya, last meal, mamamatay na kami. Pero sa kanyang pagsunod, tuloy-tuloy ang pagbabala ng ating Panginoon. Tandaan niyo po, walang dead end sa Lord. Wala po tayong dead end sa Panginoon po natin. If you are just willing to obey, God can make you prosper. Kahit po sa panahon po na to. Minsan nga nasabi ko kahit umabot ng ilang daan ang kilo ng bigas sa Pilipinas, ang mga anak ng Diyos na sumusunod sa Kanya, kakain pa rin 3 beses maghapon. Purihin po ang ating Panginoon. Salamat po sa Diyos po na yan. So, obedience will yield to your supernatural provision. Next, your obedience will also, give you extraordinary protection. Dahil po sa iyong pagsunod sa Panginoon, sumusunod ka sa Diyos, iingatan ka ng Diyos. Makikita mo ang pag-iingat ng Diyos, ang pagsama ng Diyos. For example po, si Elijah po'y wanted ng reyna. Siya po'y wanted ng evil queen po na to. Si Queen Jezebel, wanted po siya. Wanted din po siya sa King Ahab. Wanted po siya sa mga tao po na to. Pero kahit saan po siya makarating, may Panginoong nag-iingat sa kanya. Bawat sabihin ng Diyos, punta ka dito, gawin mo to, sabihin mo to. Lahat pong yun sinusunod niya. At sa kabila na yung pinaka-makakapangyarihan po sa lugar nila ang nag-aabang at naghahanap sa kanya. Pero may Diyos na mas malaki at mas makapangyarihan na kayang mag-ingat sa mga anak niya na marunong pong sumunod sa ating Panginoon. Tandaan niyo po ito, COVID-19, kaya tayong ingatan po ng Diyos. Basta marunong po tayong sumunod sa Panginoon. When the government says, stay at home. We stay at home. We obey the law. We obey the law. At maasahan po natin yung pag-iingat po na pwede nating maranasan. Of course, meron po mga practical wisdom na dapat nating gawin katulad po nun. At naniniwala po ako, higit pa doon yung ating ginagawang pagsunod sa batas at ngayon handa rin tayong sumunod sa ating Panginoon, kaya po tayong ingatan ng Diyos. Katulad po ni Elijah, kahit pa yung pinaka-top leaders ng bansa, the king and the queen, ang nagbabanta ng kanyang buhay. Iningatan po siya ng Diyos. Hindi po namatay si Elijah. Hindi dumating yung pagkakataon na pinatay siya ng mga kalaban niya. Hindi po. Ang katotohanan, ang exit niya sa mundo na to ay napakaganda. Hindi siya namatay. Sa halip, kinuha siya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng nag-aapoy na karwahit mga kabayo. Ganun po kadakila ang Diyos kung paano mag-ingat ang ating Panginoon. Well, sa gutom din, iningatan po siya ng Diyos. Marami pong namamatay sa gutom, iningatan siya ng Diyos. Ang babae po na kanyang anak, sabi niya last meal, iningatan sila ng Diyos. Hindi lang po yung pagkain kundi yung pag-iingat ng Diyos. When you know how to obey God, you will learn that God is someone who is powerful that can save you and protect you. Makikita po natin ang pag-iingat ng ating Panginoon. Others' lives are so difficult and maybe life-threatening para sa ibang tao sa matinding buhay po na yon. But His life is spared. No? Yung buhay ng babae at ng kanyang anak, iniligtas ng ating pong Panginoon. Tandaan niyo po ito. No? At ang sabi pa nga ng ating Panginoon, 1 Kings chapter 19 verse 18, nung minsan pumunta na siya sa ilanga at kinausap siya ng Diyos, ngunit 7,000 sa Israel ang ililigtas ko, ang mga taong hindi lumuluhod sa kay Baal at hindi humahalik sa kanyang imahe. Meaning, sabi po yan, ililigtas ko ang mga taong hindi lumuluhod. Ibig po sabihin, mga taong sumusunod pa rin sa akin, ililigtas ko. When you know how to obey God, you will experience His protection and salvation sa buhay po natin na to. Ano man ang nangyayari, of course, may nababalitaan po ako na may mga nagkakasakit sa panahon po natin na to, mayroong namamatay at minsan nakakalungkot, minsan may maririnig ka, Kristiyano din na apektuhan o pastor, nagkasakit din. Pero makikita po natin sa kabila po ng pailan-ilang pong nakakalungkot na kwento, nakikita pa rin po natin may mga anak ng Diyos na nagkasakit po nitong virus po na to.
na pinagaling pa rin ng ating pong Diyos. At iba pang mga tao, kasama ng marami pang mga tao na nakaka-recover. Kapatid, kung yung hindi nga mananampalataya ng Panginoon, iniingatan pa rin ng Diyos, how much more ang anak ng Diyos ang hindi kaya niya ingatan dahil sumusunod tayo sa ating pong Panginoon. Next, obedience is something that will result to your amazing miracles. Dahil po sa iyong pagtitiwala sa ating Panginoon, tandaan niyo po to, dahil sa iyong pananampalataya at ngayon nagtitiwala ka sa Kanya at para maipakita mong pagtitiwala sa Kanya, you will obey God. Para maranasan mo siya talaga yung refuge sa buhay po natin po na to. Maranasan mo talaga dahil sa iyong pagtitiwala, ngayon ay sumusunod ka, opo, totoo pala na ang Diyos po natin ay samuog, no? Siya'y tanggulan na pwede po talaga nating takbuhan. Of course, hindi lang po supernatural provision, hindi lamang po yung mga extraordinary protection na ginagawa sa atin ng Panginoon. Lastly, amazing miracles. Kaya pong gumawa ng himala sa ating mga buhay. Tingnan niyo po, hindi nagtagal at nagkasakit ang anak ng biyuda, yung pong taong sumunod sa Diyos. Lumubha ang sakit ng bata hanggang sa ito'y mamatay. Akin na ang bata, sabi po ni Elias, kinuha niyang bata, inakyat sa kwarto sa itaas at ipinanalangin. Inilagay niya ang bata sa kanyang higaan at nanalangin, Yahweh, aking Diyos, ito ba ang inyong igaganti sa babaeng nagmagandang loob? Meaning, ang babaeng sumunod sa iyo? 3 beses siyang dumapa sa bata at nanalangin ng ganito, Yahweh, aking Diyos, hinihiling ko pong muli ninyong buhayin ang batang to. Ito po'y isang himala na hindi kaya ng kahit sino pang doktor. Dininig ni Yahweh ang dalangin ni Elias at muling nabuhay ang bata. Inakay ni Elias ang bata at ibinalik sa kanyang ina. Saka sinabing, narito ang anak mo, buhay na siya. Mga magulang at kapatid, tingnan niyo po, tandaan po natin, yung supernatural provision, kung tutuusin, maliit pang bagay yan. Yung kakainin natin, darantin po natin, maliit pang bagay yan. Matitindi po yung pag-iingat na ginagawa ng Diyos, pagliligtas ng Diyos. At ngayon nakita natin, maging himala. Ang babaeng balo po na to, nakaranas ng himala dahil nagsimula lang ang himala po na yon sa kanyang pagsunod sa lingkod ng Diyos o pagsunod na rin po sa ating Panginoon. Tandaan niyo po, her obedience started a connection with the servant of God that would later give her the miracle she needed. Tingnan niyo po, no? Dahil lang sa kanyang pagsunod, nagsimula ang relasyon, ang koneksyon sa lingkod ng Diyos at para na rin sa Panginoon na hindi niya alam darating ang araw, kakailanganin pala niya ang himala ng ating pong Diyos. Imagine po natin, kung di siya sumunod, sabi niya, last meal ko to. Baka matotoong last meal po, di na siya abutin ng ilang pang taon. And yet, nangyari na ang provision ni God, ang protection ng Panginoon, salvation sa Kanya. Pero pagkatapos dito po, may extra pang blessing ang ating pong Panginoon. Alam niyo mga kapatid, naniniwala po ako, kung hindi sumunod ang babaeng balo, may iba pang gagamitin si Lord. Kaya po minsan huwag tayo malaki. Akala natin tayo lang, ako lang may magagawa, tingnan ko lang kung paano sila. Huwag po. Sapagkat naniniwala po ako kung ayaw natin, may ibang gagamitin ang Diyos. Kaya lang ito ang problema. Paano kaya kung tumanggi ang babaeng balo at dumating ang time naghanap ng iba ang lingkod ng Diyos o may tinurong iba ang ating pong Panginoon? Paano na po yung sinasabi niyang last meal, baka namatay nga sila? O kaya kung sakaling humaba ang buhay, isang buhay naman magulo, mahirap, walang pag-asa, at paano kung nangyari itong namatay ang bata? Pero dahil po sa connection niya sa lingkod ng Diyos na nagsimula sa pamamagitan ng kanyang pagsunod, naging daan po ito sa mga amazing miracles sa kanya pong buhay. Tama po ba? Isang himala na ang kanya pong lalagyan ng harina, hindi na uubos. Instant factory. Ano po? Okay? Hindi natutuyuan ang kanyang langis. At ngayon, namatay ang kanyang anak. Pinakamaganda at mahalagang himala sa kanyang buhay na buhay. At naniniwala po ako, may kinalaman ulit ito. Sabi po ng propeta, Panginoon, nagmagandang loob ang babae po na to.
Yun din po yung sinabi ng propeta dumudulog na sa Diyos yung ginawang pagsunod ng babae po na to. Well, may mga immediate blessings po tayo, pero madalas di po natin nakikita yung mga ginagawa nating pagsunod sa Kanya, may bunga pala. Ulitin ko po minsan yung pagsunod natin, may bigla ang bunga agad. Pero may mga pagkakataon yung pagsunod natin, parang walang nangyayaring bunga. Parang hindi bumabalik sa atin. Tandaan niyo po, kapag inisip nating mabuti, hindi po talaga nangyayari palagi na pag tayo sumunod sa Diyos, andyan agad ang bunga po nito. Naniniwala po ako, magpabilis man o mapamatagal, naniniwala po ako, darating ang araw, aanihin at aanihin mo ang pagpapala ng Diyos. Kung ito man po ay provision, aanihin mo to. Kung ito man ay protection, aanihin mo to. Kung ito man ay himala na walang ibang makakagawa kundi ang Diyos, aanihin mo din to, kapatid. Ang kailangan lang ay ang pagsunod po natin sa Panginoon. Tandaan po natin, ang Panginoon po natin, kaya po talaga tayong pagpalain. Kaya tayong ingatan sa panahon po na to. At kaya po niyang gumawa ng himala. Kapatid, kung ikaw ay may sakit po ngayon, may problema, tandaan po natin. Sabi ng doktor, hindi na tayo gagaling. Kaya pong magpagaling ng ating Panginoon. Tandaan niyo po, si Kristo nagpagaling noon. Lahat ng dinadala sa kanyang may sakit, pinapagaling niyang lahat. Ito good news. Si Kristo daw po hindi nagbabago. Kahapon, ngayon, at magpakailan pa man. Kung tayo po may buhay na sumusunod sa Panginoon, mararanasan po natin ang sunod-sunod na himala ng ating pong Panginoon. Maging si Elijah, he experienced miracle after miracle. Yung supernatural provision, miracle po yun. Yung supernatural, yung extraordinary protection ni God, kahit mga hari na naganap sa kanya, iniingatan pa rin siya ng Diyos, miracle po yun. At marami pa pong miracle ang nangyari sa kanya. Nung malapit na pong matapos ang tagtuyo, malapit na matapos ang tagtuyo, siya'y umakyat ng bundok at nanalangin kasama po ng kanyang katulong. At sabi niya sa timananalangin siya, sa kanyang katulong, tumanaw ka sa bandang dagat at tingnan mo ang ulan. Aalis po ang katulong at babalik, sabi niya, wala po. Mananalangin ulit siya. Pumunta ka ulit. Kung ano nang nakikita mo, wala po. Mananalangin ulit siya. Pumunta ka doon, wala po. Mananalangin ulit siya. Wala po. Mananalangin ulit siya. Wala po. Paulit-ulit. 7 times. Yung kanya pong pagiging persistent sa pananalangin, yung kanyang pagiging persistent sa pagtitiwala sa Diyos, sapagkat sinabi ni Lord sa kanya, tatapusin ko na ang tagtuyo. Kaya siya nananalangin, excited siyang manalangin, sabi niya, andyan na, wala pa po, andyan na, wala pa po, paulit-ulit. Tayo po kaya, kung susunod tayo sa Lord, isang beses, walang nangyari. Ikalawang beses, walang nangyari. Ikatlong beses, walang nangyari. Wala, lokohan lang ito. Hindi totoo. Niloloko tayo ng mga pastor. Niloloko lang tayo ng mga cell leaders natin. Wala naman talagang magpapalang Diyos. Walang magpapagaling ng Diyos. Ang tagal ko nang nanalangin. Wala na bang nangyayari? Kung mangyari po sa atin yan, first, second, third time, paulit-ulit, wala po talaga. Wala po talaga. Hindi, bumalik ka. At nananalangin po itong tao po na ito. He obeyed God even if nothing seems to happen. Or nothing seemed to happen. Tuloy-tuloy lang sumusunod. Parang walang nangyayari, sunod lang. Parang walang nangyayari, sunod lang. Parang walang nagiging bunga, sunod lang. Marami po sa atin tumitigil na tayo pag 1 beses, 2 beses, 3 beses, walang nangyayari sa ating buhay. Tumitigil na tayo sa pagsunod sa Diyos, sa paglilingkod sa Diyos, sa pagbibigay ng kapuren sa Panginoon. Tumitigil po tayo. Kapatid, huwag kang titigil sapagkat naniniwala ko may himalang naghihintay para sa iyo, para sa pamilya mo. So patuloy siya. He was persistent in obeying God. Ito po ang sabi po sa Santiago, chapter 5, verse 17. Si Elias ay isang tao na tulad din natin. Katulad lang natin. Nang mataimtim siyang manalangin na huwag umulan, hindi nga umulan. Sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. Verse 8, at nang siya'y nanalangin para umulan naman, bumagsak nga ang ulan at namunga ang mga halaman.
He was so persistent in obeying God. Hindi po siya humihinto. Ilan po sa atin ang huminto? Pag isang beses, dalawang beses, walang nangyayari, tama na to. Okay, example na lang sa pag-ikapo, lalo ako nagkukulang, tama na to. Hindi naman nangyayari ang pangakong pagpapala ng Diyos. No, we keep obeying God. Obeying God. Even if it seems nothing is happening. Parang walang nangyayari. Parang hindi ka umaane. Parang wala namang himalang nangyayari sa buhay mo. Hindi po tayo hihinto. Tuloy-tuloy pa rin po tayo. At sa ikapitong panalangin niya, sabi niya, tingnan mo ulit, may nakita po akong gasuntok na ulap. At ang sabi niya, magmadali ka na, sabi niya. At pagkatapos hinarap niya ang hari, si King Ahab, sabi niya, magmadali na po kayo. Darating na ang malakas na ulan. Sumakay po sa karwahe, nagmamadali. At pagkatapos inabutan na nga po ng ulan. Okay, makikita po natin dito, itong lingkod po ng Diyos na to, dahil sa kanyang pagsunod sa Diyos, mataimtim, persistent, no? Persevering obedience. Kahit parang wala, tuloy lang. Nakita natin, nagdulot ito ng himala talaga. Paano kaya kuminto siya? Pero dahil sa tuloy-tuloy niyang pagsunod sa Diyos, nakita niya ang himala ng ating pong Panginoon at bumagsak ang napakalakas na ulan. Hallelujah! Bumagsak ang napakalakas na ulan dahil sa isang lingkod na Diyos, sabi po ni Santiago, na mataimtim na nananalangin. Mga magulang at kapatid, kung tayo po'y sumusunod sa Diyos, mararanasan natin ang matinding biyaya, matinding himala ng ating Diyos. Yes, kahit po sakit na imposible, kayang pagalingin ng Diyos. Opo, kahit matinding kalagayan ng pamilya natin, kaya pong i-twist ni Lord at pagandahin po ito ng ating Diyos na buhay. Kaya po ng ating Diyos na kawa pong makapagpaulan ng lingkod ng Diyos dahil po sa kanyang pagsunod sa ating Panginoon. Kapatid, naisip ko lang po, no? Wala pa si Storm sa Marvel Comics. Matagal na pong may Storm sa Bible. Si Elijah, kaya pong magpakidlat at kaya pong magpaulan at magpabagyo ng lingkod ng Diyos. Naniniwala po ako, konektado pa rin to sa kanyang pagsunod sa Panginoon. Sabi niya, magmadali na po kayo, walahari. Umuwi na po kayo at nagmamadali sa karwahe. Tumatakbo po ito po, inabutan na nga po ng ulan at bumabaha na. Pero tinan niyo po ang kasunod po nito. Ang sabi po ng ating Panginoon, lumukob kay Elias ang kapangyarihan ni Yahweh. Hinigpitan ni Elias ang pagkakatali sa kanyang damit at tumakbo sa unahan ng karwahe ni Ahab. Tandaan niyo po, karwahe nagmamadali at malayo na po ito at malapit na nga sa Jezreel. At sabi ng salita ng Diyos, bigla pong nagtali ng kanyang damit at pagkatapos tumakbong mabilis itong lingkod ng Diyos at naunahan pa ang karwahe. Matanda po ito. Naunahan pa ang karwahe. Malakas pa ang ulan po nito at may mga tubig na sa kanilang tinatakbuhan. Pero sabi diyan, hanggang sa pagpasok sa unahan pa ng karwahe ni Ahab. At kapatid, extra strong. Okay? Yung strength po na yun nagbigay ng Diyos, miracle din po ito. Naisip ko lang din po ulit, kung may storm na sa Biblia, wala pa po sa Marvel Comics, mayroon na rin pong flash sa Bible bago pa ito maimbento ng DC Comics. Mga magulang at kapatid, sapagkat may Diyos na makapangyarihan, kaya po niyang gumawa ng himala sa buhay po natin. Tandaan niyo po mga magulang, amazing miracles. Amazing miracles. So if today, mayroon kang pinagdaraan ng problema, pagsubok, sakit, o kaya po ang iyong pagsasama bilang mag-asawa, medyo parang pakiramdam mo, wala na yatang pag-asa. Meron kang matinding pinagdadaanan sa iyong pamilya. Lalo kang kumapit sa Panginoon. Lalo kang humawak sa mga salita ng Diyos. Sapagkat hindi tayo sumusunod pag-ayos lang ang lahat. Sumusunod din tayo sa Kanya na nagpapatunay ng ating pagtitiwala. Therefore, ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. At doon mo makikita ang pagtugon ng Diyos. Ang pagkilos ng Diyos. Ang paggabay ng Diyos. Ang himala ng Diyos. Ang pagpapagaling ng Diyos, ang pag-ayos niya sa mga bagay o sa ating mga sitwasyon na hindi natin kayang ayusin, kaya pong ayusin ng ating pong Panginoon. Ano po sabi ng salita po ng Diyos? 2 Chronicles chapter 17 verse 14. Ang sabi po niya dito ay ganito, if my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin,
and I will heal their land. Kung daw tayo po ay magpapakumbaba, mananalangin, hanapin natin siya at tatalikuran pagsunod. Tatalikuran ang kanilang mga kasamaan pagsunod. Sabi po ng Panginoon, papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang bayan. Naniniwala po ako, itong pangako po na to, mararanasan po natin to. Na kung tayo magpapakumbaba sa Panginoon natin, bibigay natin ang buhay sa Kanya in total obedience. Hindi lamang po sa panahon na tayo po'y ayos, okay, convenient, kundi susunod tayo sa Diyos. Even when it's not convenient, even when it is risky, even when it seems that nothing is happening, we will still obey God. Doon mo naman mararanasan that God is our refuge in this time of difficulties. Na ang Panginoon po natin, handa laging magpakaranas. At kaya po siya may sinasabi para pagsunod natin, maranasan natin ang kanyang pagkilos sa ating mga buhay. Hayaan niyo po na sa umaga po na to, anyayaan ko kayo sa muling pagsusuko ng buhay na to. At dahil dito, maranasan natin na kung si Kristo nga ang ating Panginoon at tagapagligtas. Alam niyo bang ibig sabihin ng Elijah? The Lord is my God. Is the Lord your God? Is God your Lord? Hayaan mo po na sa pamamagitan ng panalangin, gagawin ng pako natin ngayon. Maranasan po talaga natin, ibigay na, ipagkatiwala ang buhay natin sa Kanya. Gawin natin siyang Panginoon talaga. At ang sinasabi pong Panginoon, tayo po yung Kanyang lingkod, alipin, handang sumunod sa ating Panginoon. Samahan niyo po ako sa panalangin. Tayo po yumuko at mula sa puso po natin, sambitin natin sa ating mga lahat. Panginoon, marami pong salamat. Sa umaga na to, narinig ko po na Ikaw ay mabuting Diyos, tapat sa pangako. Nais mong ako'y tugunin, nais mong ako'y ingatan, iligtas. Nais mong maranasan ko ang mahimala mong gawa sa buhay ko. Dahil dito, walang imposible sa iyo kung matututo lamang akong sumunod sa iyo. Sakupin mo po ang buhay na to. Patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan. Nagpapakumbaba po ako at narinig ko ngayon ang pangako mo. Papakinggan mo ako, papatawarin mo ako, paghahagalingin mo ako, at ibabalik mo ang kasaganaan sa buhay ko. Sa iyo po ako nagtitiwala, at ang pagtitiwalang ito ay ipapakita ko ngayon sa iyo sa pamamagitan ng pagsunod sa iyo. Salamat po. Ito pong aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Hayaan niyo po na naging pagpapala po sa atin ang mensahe po ng Panginoon sa umaga po na to. At dahil ito po ay unang linggo din ng buwan, hayaan niyo po na gawin po natin ngayon sa oras po na to ang ating pong pag-alaala sa ginawa pong pagsasakripisyo ng buhay ng ating Panginoon para po sa atin sa pamamagitan ng banal na hapunan. Hayaan niyo po, nakunin niyo po ngayon, bawat pamilya, kung sino pang tumatayong head of the family sa inyo po mga pamilya, hayaan niyo po nakunin natin ang tinapay, simbolo po ng katawan ng Panginoon, at ang katas ng ubas o juice, o kung sakasakali pong kung ano po ang juice na andyan, na available, pwede po nating magamit sa pagkakataon po na to. Hayaan niyo po na habang ginagawa natin to, angkinin natin ang mga himala po ng Diyos. Sandan niyo po, marami na rin po akong narinig na habang ginagawa ito ng mananampalataya, buong puso, ang pagkain sa tinapay at ang pag-inom sa katas ng ubas bilang simbolo ng katawan at dugo ni Kristo, may mga pinagaling na po ang ating Panginoon. May mga himalang nangyari na po sa mga taong totoong nagtitiwala po sa Diyos natin. Itong araw na tinanggap ko sa Panginoon, ng gabing siya'y pagkanulo, siya'y dumangkot ng tinapay, nagpasalamat at sinabi, ito ang aking katawan na nihandog para sa inyo, gawin ito bilang pag-alaala sa akin. Sabi-sabi po natin gawin. Ganyan din naman matapos maghapunan, hinawakan niyang saro at sinabi, itong saro ng bagong tipan, pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin, sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, pinapahig niyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muli niyang pagpalitan. Salamat po Panginoon sa iyong katawan na nabayubay sa krus, dahil dito lahat kami
pinatawad sa kasalanan, at hindi nahatulang maparusahan. Salamat po sa dugo ni Jesus na naglinis ng aming mga kasalanan. At ngayon, kaming dating makasalanan, nakakatawag sa iyo, banal na Diyos, bilang aming Ama. Salamat po sa iyo po pinagkakatiwala sa oras na to, at inaangkin ko din sa mga latay na tinanggap ni Jesus, ang aming mga kakaramdaman ay pinagaling mo na, Panginoon. Salamat po, salamat po. Sabi-sabi po natin limin. Purihin po ang Diyos sa umaga po na to. Hayaan niyo po na minsan pa bilang inyong pastor, ay aking pong ipagkatiwala ang bawat isa sa pag-ibig, pag-iingat ng Diyos po sa atin. Iangat po natin, taas po natin ang ating mga kamay sa oras po na to. At ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos, ang walang hanggang pagliligtas ng ating Panginoon, at ang walang hanggang pagsama ng Spiritong Banal sumaatin mula ngayon at magpakailanpaman. Amen and amen. Muli po, isang magandang umaga sa bawat isa. Isang araw na pinagpala ng ating Diyos. At ang kining po natin, sa sino mang sumusunod sa salita ng Diyos, hindi tayo pagkukulangin ng ating Panginoon. Sagana sa provision, sagana sa pag-iingat, sagana sa imala ng Diyos ang taong marunong sumunod sa ating Panginoon. God bless everyone.